Mga ka-showbiz, isang bagong development ang muling nagpapainit sa usapan tungkol kay Bea Alonzo, Vincent Co, at dating talent manager ni Bea na si Shirley Kwan. Pero bago tayo magpatuloy, mahalagang linawin natin, verified details lamang ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hindi natin ituturing na katotohanan ang mga blind item, haka-haka o paratang na walang kumpirmasyon mula sa mga taong direktang sangkot. At ang malaking tanong ngayon, ano nga ba ang totoong nangyari sa dating professional relationship ni Bea Alonzo at Shirley Kwan? At bakit muling nabuhay ang usapin tungkol sa orihinal na wedding plans ni Bea at Vincent sa Spain? Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Kamakailan, mismong si Shirley Kwan ang nagsalita tungkol sa kontrobersiya at malinaw ang kanyang mensahe. Hindi raw siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanilang planong kasal sa Spain. Ang unang mahalagang detalye, mag-asawa na sina Bea at Vincent. Bago natin pag-usapan ang kontrobersiya, kailangan munang ayusin ang timeline. Noong ika-13 ng Hulyo, 2026, ikinasal sina Bea Alonzo at Vincent Co sa isang civil wedding sa Makati City Hall. Kinumpirma mismo ni Makati Mayor Nancy Binay ang kasal kinabukasan. Ayon sa mga ulat, simple at pribado ang seremonya at kakaunti lamang ang mga taong naroon. Kaya kung mapapansin ninyo, may isang mahalagang distinction sa buong issue. Ang pinag-uusapan ngayon ay hindi ang pagkakansela ng marriage ni Bea at Vincent. Ang kontrobersiya ay tungkol sa kanilang naunang planong wedding ceremony sa Spain na naiulat na hindi natuloy noong May. At matapos ang mga pangyayaring iyon, nagulat ang publiko nang malaman na nagpakasal pala sina Bea at Vincent ng pribado sa Makati noong ika-13 ng Hulyo. Ang Spain wedding. Bago ang kanilang civil wedding sa Makati, malawak na napag-usapan ang planong wedding ni Bea at Vincent sa Spain. Pero hindi natuloy ang planong iyon. Kasunod nito, lumabas ang iba't ibang reports at speculation tungkol sa posibleng dahilan. Isa sa mga pangalan na nadawit sa mga usapan ay ang dating manager ni Bea na si Shirley Kwan. At dito nagsimula ang isang malaking controversy. May mga paratang na si Shirley raw ang may kinalaman sa pagkakaudlot ng Spain wedding. Pero mahalagang tandaan, ang paratang ay hindi automatikong katotohanan. At ngayon, mismong si Shirley na ang nagsalita upang itanggi ang ganoong claim. Shirley Kwan, hindi ako ang nagpa-cancel. Noong ika-24 ng Agosto, nagsalita si Shirley Kwan sa isang press conference kasama ang ilang entertainment media. Diretso niyang itinanggi ang paratang na siya ang dahilan kung bakit nakansela ang Spain wedding ni Bea at Vincent. Ayon kay Shirley, mayroon siyang mga dokumento at impormasyon na maaari niyang gamitin upang patunayan ang kanyang panig. Sinabi rin niya na kung may mga taong nagsasabing siya ang nagpa-cancel ng wedding, dapat din nilang ilabas ang kanilang ebidensya. At may isa pang mahalagang bahagi sa kanyang kwento. Ayon kay Shirley, noong ika-8 ng Mayo, habang nasa Los Angeles siya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Bea Secosana, business partner ni Bea Alonzo. Ang ipinakiusap umano sa kanya ay ipadala sa wedding guests at wedding coordinator ang isang mensahe na nagsasabing hindi na matutuloy ang Spain wedding. Kung tama ang salaysay ni Shirley, mahalaga ang timeline na ito dahil ipinapakita nito na ang cancellation announcement ay ipinasa sa kanya para i-communicate sa ibang tao, sa halip na siya mismo ang nagpasya na kanselahin ang wedding. Nasa Los Angeles na si Shirley noon. Isa pang detalye na binanggit ni Shirley ay nasa Los Angeles na siya noong panahong iyon. Ayon sa kanyang pahayag, naghahanda siya para sa biyahe patungong Madrid dahil kasama siya sa mga taong inaasahang magiging bahagi ng wedding. Sinabi rin niya na nakaplano pa siyang maging godmother at ang kanyang anak ay nakatakdang maging reader sa ceremony. Kaya mula sa kanyang sariling account, hindi raw siya isang taong kontra sa wedding. Sa halip, ipinakita niya na bahagi siya ng mga preparasyon at inaasahan niyang matutuloy ang seremonya.
PEROBAKITSI, Shirley ang nadawit? Ito ang bahagi na kailangan nating maging maingat. Maraming reports at online discussions ang nag-uugnay sa iba't ibang posibleng dahilan kung bakit hindi natuloy ang Spain wedding. Kasama rito ang mga usapin tungkol sa prenuptial agreement at iba pang personal matters, pero hindi lahat ng lumabas online ay independently confirmed. Kaya hindi natin dapat sabihin na ang isang partikular na tao ang dahilan kung walang direct confirmation. Ang malinaw lamang mula sa kasalukuyang verified reports ay hindi natuloy ang Spain wedding. Nagkaroon ng iba't ibang speculation tungkol sa dahilan. Nadawit ang pangalan ni Shirley Kwan. At ngayon, mismong si Shirley ay mariing itinatanggi na siya ang dahilan. Ang pag-uusap ni Bea at Shirley. Isa sa pinakamalaking bahagi ng statement ni Shirley ay ang sinabi niyang personal niyang tinanong si Bea tungkol dito. Noong 11 ng Agosto, araw kung kailan natapos ang professional relationship nila, sinabi raw ni Shirley kay Bea na gusto niyang malinawan. Direkta raw niyang tinanong kung siya ba ang nagpa-cancel ng wedding. Ayon kay Shirley, ang sagot ni Bea ay hindi. At hindi doon nagtapos ang tanong. Sinabi raw ni Shirley na nagtanong pa siya kung kahit pabiro man lang ay sinabi ba niyang kanselahin ang wedding. Ayon sa salaysay ni Shirley, muli raw siyang sinagot ni Bea ng no, never. Ito ay isang napakahalagang detalye dahil ito ang personal na account ni Shirley tungkol sa kanilang pag-uusap. Pero dapat ding linawin, ito ay pahayag ni Shirley tungkol sa sinabi ni Bea. Wala tayong dapat idagdag na hindi direktang kinumpirma ng magkabilang panig. 11 ng Agosto, dito natapos ang 6 na taong professional relationship at ngayon, pumunta tayo sa isa pang malaking development. Noong 11 ng Agosto, 2026, nag-resign si Shirley Kwan bilang manager ni Bea Alonzo. Ayon sa reports, 6 na taon ang professional relationship nila. Hindi raw isang single incident lamang ang dahilan ng desisyon. Sa kanyang sariling account, sinabi ni Shirley na may ilang bagay na naipon bago niya tuluyang napagdesisyunan na tapusin ang professional relationship. At isa sa mga tinukoy niyang final trigger ay isang event na siya mismo ang nag-secure para kay Bea. Ayon kay Shirley, siya ang nag-close ng event at nakipag-coordinate sa client. Ngunit kalaunan, sinabi raw sa kanya na hindi na siya invited sa event. Hindi niya pinangalanan kung sino ang umano'y nagdesisyong alisin siya sa event. At sinabi rin niyang ayaw niyang ilagay sa alanganin ang client na nagkuwento sa kanya tungkol dito. Last straw, para kay Shirley. Para kay Shirley, ang insidenteng iyon ang tinawag niyang last straw. Sinabi niyang nakaramdam siya ng pagkakasakit ng loob dahil siya mismo ang tumulong mag-ayos ng event mula sa simula. At pagkatapos ng lahat, hindi na raw siya kasama. Sa puntong iyon, kinausap niya si Bea. At sinabi niyang tapos na ang kanilang professional relationship bilang manager at talent. Mahalaga ring tandaan na aayon sa reports, hindi sinabi ni Shirley na ang event issue lamang ang buong dahilan. Inilarawan niya ito bilang bahagi ng build-up ng iba't ibang frustrations. Default pero may isa pang nakakagulat na detalye. Habang pinag-uusapan natin ang relasyon ni Bea at Shirley bilang manager at talent, may isang bagay na maaaring ikagulat ng marami. Ayon kay Shirley, hindi niya alam na naganap ang secret civil wedding ni Bea at Vincent noong 13 ng Hulyo. Nang kumalat ang reports tungkol sa wedding, sinabi niyang nalaman niya rin ang balita gaya ng maraming tao. At nang tanungin siya noon tungkol dito, sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa preparations. Para sa isang talent manager na 6 na taon nang kasama ng isang artista, natural lamang na maraming tao ang magtanong. Bakit hindi alam ng manager ang wedding? Pero dito rin kailangan nating respetuhin ang privacy ng mag-asawa. Ang wedding ni Bea at Vincent ay isang pribadong event. At ang fact na hindi alam ni Shirley ang lahat ng wedding details ay hindi sa sarili nito, patunay na may conflict o masamang intensyon ang alinmang panig. Ang prenup issue. Isa pang malaking topic na lumutang kasabay ng Spain wedding controversy ay ang usapin tungkol sa prenuptial agreement. May mga reports na nag-uugnay sa prenup sa pagkaantala o pagkansela ng original wedding plans.
Pero ayon kay Shirley, wala siyang kinalaman sa prenup agreement ni Bea at Vincent. Muli, ito ay bahagi ng kanyang sariling pahayag sa media. Kaya bilang responsible showbiz channel, hindi natin dapat sabihin, siya ang may kasalanan. Ang maaari nating sabihin ay, may mga alegasyon at reports na nag-ugnay sa kanya sa issue. Ngunit mariin niya itong itinanggi. At iyon ang malaking distinction sa pagitan ng verified information at speculation. Ano naman ang panig ni Bea? Ito ang isang mahalagang bagay na dapat nating tandaan. Sa mga pinakahuling ulat tungkol sa press conference ni Shirley, wala pang public response mula kay Bea Alonzo na direktang tumutugon sa lahat ng bagong pahayag ni Shirley. Silence is simply silence unless the person speaks for herself. At dito nagiging mas interesante ang story. Dahil ngayon, dalawang bagay ang parehong confirmed. Una, nagpakasal sina Bea Alonzo at Vincent Co noong ika-13 ng Hulyo sa isang private civil ceremony sa Makati. Pangalawa, natapos ang professional relationship ni Bea at Shirley Kwan noong ika-11 ng Agosto pagkatapos ng 6 na taon. At ngayon, lumabas si Shirley upang itanggi na siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang original Spain wedding. So ang tanong ngayon ay hindi na. Nagpakasal ba sina Bea at Vincent? Dahil confirmed na iyon. Ang mas malaking tanong ngayon ay, ano talaga ang nangyari sa pagitan ng Spain wedding plans at sa pagtatapos ng professional relationship ni Bea at Shirley? At hanggang ngayon, may mga bahagi pa rin ng story na hindi publicly explained by all parties. Hindi ito dapat maging Bea vs Shirley. Mga ka-showbiz, napakahalaga nito. Madaling gawing headline ang Bea vs Shirley. Pero base sa verified information na mayroon tayo ngayon, hindi pa natin masasabi na may open personal war sa pagitan nilang dalawa. Ang confirmed ay naghiwalay sila professionally. Si Shirley ay nagsalita upang ipagtanggol ang kanyang pangalan. At may mga pahayag siyang ginawa tungkol sa kanilang final conversation. Pero hindi natin dapat dagdagan iyon ng mga accusation na hindi naman direktang sinabi o kinumpirma ng mga involved. Kung susumahin natin ang buong timeline, may planong wedding ceremony sina Bea Alonzo at Vincent Co sa Spain. Hindi natuloy ang planong iyon. Nagkaroon ng iba't ibang reports at speculation tungkol sa dahilan. Nadawit ang pangalan ni Shirley Kwan. Mariin niya itong itinanggi. Sinabi niyang mayroon siyang ebidensya na hindi siya ang dahilan ng cancellation. Noong ika-13 ng Hulyo, nagpakasal sina Bea at Vincent sa isang private civil ceremony sa Makati. Noong ika-11 ng Agosto, natapos ang 6-year professional relationship ni Bea at Shirley. At noong ika-24 ng Agosto, nagsalita publicly si Shirley tungkol sa kontrobersiya at sa dahilan kung bakit siya umalis bilang manager. Kaya mga ka-showbiz, sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay paghiwalayin natin ang confirmed facts, speculation. Confirmed na kasal na sina Bea Alonzo at Vincent Co. Confirmed na hindi natuloy ang kanilang original Spain wedding plans. Confirmed na umalis si Shirley Kwan bilang manager ni Bea noong ika-11 ng Agosto pagkatapos ng 6 na taon. At confirmed din na nagsalita si Shirley upang tanggihan ang mga paratang na siya ang dahilan ng cancellation ng Spain wedding. Pero ang buong kwento kung bakit hindi natuloy ang original wedding plans, hindi pa lahat ng detalye ay publicly confirmed ng lahat ng taong direktang involved. Kaya habang naghihintay tayo ng anumang magiging official response o bagong development mula kay Bea o sa kanyang kampo, huwag muna tayong mag-conclude beyond the facts. Dahil sa showbiz, minsan ang pinakamalaking headline ay hindi kung sino ang sinisisi, kundi kung ano talaga ang mapapatunayan. At sa ngayon, iyan ang verified story sa likod ng bagong kontrobersya na muling nagdala sa pangalan ni Bea Alonzo, Vincent Co at Shirley Kwan sa spotlight. Kung may bagong official statement o verified development tungkol dito, iyon ang dapat nating bantayan. At kayo mga ka-showbiz, ano ang masasabi ninyo sa paglabas ni Shirley Kwan at sa kanyang pagtanggi na siya ang dahilan ng pagkansela ng Spain wedding?
Comment down below, pero siguraduhin nating respetado at nakabase sa facts ang ating discussion. At kung gusto ninyo ng mga latest showbiz updates na verified details only, don't forget to like, subscribe, at i-follow ang channel para updated tayo sa mga susunod pang developments. Hanggang sa susunod, mga ka-showbiz!